Guys, welcome to this channel. This reading is for fire signs: Aries, Leo, Sagittarius. Your energy at this time, fire signs. May ginawa ko kanina, pang collective, pero hindi ko na in-upload kasi para bang clouded yung isip ko. Baka may intervention ng mga spell batcher. So, the Empress in reverse. Kung ano yung energy mo yun, hindi yan ang totoong ikaw. Kung ano yung sa thoughts mo ngayon, hindi yan ang tunay na ikaw mag-isip. Hindi ka ganun mag-isip. Baka may ano yan, may pumasok na energy ng iba. Pinasukan ka ng energy like manifestation ng iba. Like energy ng iba. Hindi ikaw yan. Why? Bakit Empress in reverse yung energy mo yun? Kasi may nakarecover sa pagpapahirap, sakit eh. Ikaw ba yan? I just want to make sure. Ikaw to, nakarecover ka sa pagpapahirap, sa sakit. Pero bakit in reverse itong energy mo dito? Para bang hindi ka ganun ka-attractive ngayon. O maaring para bang nandun yung pag-pretend mo eh. Nagkukunwari ka eh. Baka hindi mo tanggap yung sarili mo. Ginagaya mo pa ibang tao. Hindi dapat ganun. Dapat maging proud ka sa sarili mo. Tanggapin mo yung sarili mo. Ibig sabihin, hindi ka proud sa sarili mo. Nakarecover ka talaga sa sakit ngayon, no? Fire sign. And nawala yung control control sa'yo. Like devil or gumagawa ng witchcraft, demonic. Nawala yung control sa'yo niyan. Pero, huwad yung energy mo dito. Energy ng fake empress. Bakit kaya? Parang hindi ka marriage material. Hindi yan ang tunay na energy mo eh. Hindi yan ang tunay na kulay mo. Piki. Kung ano nakikita ng mga tao sa'yo yung piki, hindi yan ang totoong ikaw. Yan. Pwedeng sinasadya mo or else ay may gumawa niya sa'yo na deceit. That's why piki yung energy mo yun, hindi yan ang totoong ikaw. Pati yung mindset mo, the way ka mag-isip, hindi yan yung ikaw na, hindi talaga yan ikaw eh. May gumawa sa'yo niyan. Ng deceit. Bakit kaya? More information. O baka uncomfortable ka lang kasi wala ka ng sakit. Bakit kaya Empress in reverse yung energy mo dito? O, diba? May gumawa ng witchcraft po. May na-manipulate sa isip mo. Merong gumawa ng witchcraft. Ano ginawa niya? Kinokontrol ka niya. Para bang hinadlangan ka niya, pinipigilan ka niya na gawin mo kung anong gusto mo. Tinanggalan ka niya ng free will. Siya na nasusunod sa'yo. Sabi niya, you will act foolishly. Mag-act ka din foolishly. Sabihin niya na huwag kang makipag-communicate sa person mo. Hindi ka makipag-communicate sa person mo kasi na-manipulate ka, na-control ka. Sana wala namang biktima ng ganyan. Pwede ka ding utusan na gumawa ka ng kasalanan. Mainis ka, magalit ka sa ibang tao. Kahit wala namang kasalanan sa'yo. Kasi under ka sa control ng witchcraft niya. Pero, there's devil in reverse. Or kung may addiction ka sa devil in reverse, wala ka na addiction. Nakarecover ka na. Pwedeng sa addiction yan. Or else, devil. More clarification with the devil here. Sa devil in reverse energy mo, ano ba tong control sa'yo na wala na siyang control sa buhay mo, devil? Hindi. Etong
gumawa din ng deceit to. Parang pinag-separate ka ng person mo. Pero meron pa sa personality mo, ewan ko kung anong ginawa niya nito, na klase ng witchcraft na hindi yan ang tunay na ikaw eh. Kasi ang tunay na ikaw, attractive at confident. Kahit na hindi vain. Hindi vain yung pagka-confident mo. Kumbaga, hindi pahirapan yung pagiging confident mo. Yung tunay na ikaw. Confident ka na natural yung confidence mo, yung tunay na ikaw. Hindi ka lang nagpipretend. Hindi. May nang manipulate din sa'yo. Pwede ka din gawing liar nito. Ano ginawa niyang witchcraft sa'yo? Sa magician na yan. Ace of Pentacles. More clarification with the Ace of Pentacles here. Sumpa. Sumpa yung Ace of Pentacles dito ha. May sumpa sa'yo na maging cold ka, maging vicious towards your person. O towards anyone or a specific person. O, diba? Pwede makaramdam ka na nagagalit ka, naiinis ka sa isang tao, yun pala ay gagawa na ng witch o gumagawa ng witchcraft sa'yo. Pwede niya ituro na yan ang gumagawa ng ano sa'yo, gumagawa ng deceit. Ginagawan ka niya ng manipulation kahit wala namang kasalanan sa'yo. Basta ganun. May mga ganyan eh. Tapos pwede ka din yung gawing mapangbintang. Experience ko yun. Basta ganun. Magagalit ka sa isang tao kahit walang kasalanan sa'yo, pwedeng ganun ang gawin din sa'yo. Pwede kang gawin ka yung madaming kaaway. Yung madaming maging kaaway mo. Halos lahat ng tao, makaaway mo. Maging kaaway mo. Yan. Ganyan ang ginagawa ng witches. Yan ang mga nagagawa nila. Kaya nga, sinasanla nila ang kaluluwa nila o binibinta ang kaluluwa nila para magkaroon ng ganong kapangyarihan. Kaso lang, sa bilang buhay, huyuhi pako ng mayan. Paano huyuhi pako? Para saan man? Paano doon huyuhi pako? Kay witchcraft na yung ginagawa nila, makontrol sila ng buhay ng iba, pati yung buhay ng iba yung gusto nilang kontrolin. Ikaw nga, gustong kontrolin. Ano pa yung ginagawa niyan sa'yo? Sino ba yung gumawa sa'yo ng witchcraft na yan na nangontrol sa'yo? Eto dito, ano tong nangontrol sa'yo? Iba ba yan? Nangontrol sa'yo dito na hindi na kayo nakontrol ng person mo? Same pa rin. Hiwalay kayo. Hiwalay yung separation. Under ka talaga sa control niya. Pero when it comes sa person mo na yung ginawa niya na may ginawa siyang deceit sa isip mo, illusion, may sinensyon deceit, illusion sa isip ninyo na person mo na ano ba yung nakadestin sa'yo, yung person mo dyan ang ginawa niya. Destiny mo or sa destined person mo lang yun, natanggal yung yung deceit. Sa distant person lang pala yung natanggal ang deceit. Sa distant person mo, sa'yo hindi. Kaya may dalawang tao dito. Yun pala. Pero sa'yo, meron ka pa. O under ka pa rin sa control niya. Victim ka pa rin. Hindi ka makawala. Hindi ka makalabas. Hindi ka malaya na magdesisyon para sa sarili mo, sa buhay mo, sa love life mo kasi may nangungontrol sa'yo. Ito yung gusto niya magkita kayo o gusto niya bubuo kayo ng pamilya eh. O pwede nag-usap kayo magkita.
nitong gumagawa sa'yo ng witchcraft kasi nakontrol ka niya. Napasunod ka sa will niya. Pwede nag-usap kayo, bubuo na ng pamilya, magkita kayong dalawa, ganoon. Para mabuo na kayo, makip nyo ng isa't isa. Hindi mo alam, witch. Alagad ng dilim. Pag witch, pagka ganyan, hindi yan sa Diyos. Walang, walang mission yan galing sa Diyos. Hindi din yan galing sa Diyos ang destiny niya, galing kay Satanas. Pag mga witch o gumagawa ng, yun ang black magic, pag mangkukulam ang babarang. Basta mga ganyan, related, pag ganyan ang ginagawa nila, o pinapagawa man nila, basta, pag mga ganyan, syempre, sa demonyo yan eh. Paano sa Diyos sila? Sa demonyo yan. Meron silang mission, galing kay Satanas, gumagawa ng black magic na yan. Meron silang destiny, galing kay Satanas. Sa Diyos, hindi galing sa Diyos yung kanilang destiny o kaya yung mission nila. Page of Swords. Nang-inspire sa'yo. Now, ano to active? Masiyahin siya. Bakit? Nagtagumpay siya, nagre-rejoice siya. Kasi, pwede nag-usap kayo, magkita kayong dalawa, buo na kayo ng pamilya. Nagtagumpay yung witchcraft niya. Hindi mo alam witch. Baka alam mo din. Basta mga ganyan, nagamitan ng witchcraft, hindi sa Diyos nga, yung ano nila, yung mission galing. Hindi sa Diyos yan. Sa devil yan. Sa bilang buhay, may impyerno na yan. Hindi yan basta-basta na kasalanan. Hindi yan yung kasalanan na sinasabi sa Bible na kasalanan lang. Yan ay demonic na kasi yan. May halong pang manipula. Para bang kay tulad kay Jezebel. O di ba naging demonyo si Jezebel? Yan. Dahil witch siya nung buhay pa siya. Ang kukulam siya. Yan. Pero bahala kayo. Pakontrol ka. Kung hindi ka magpakontrol, pwede ba? Hindi ka niya makontrol. Pagka ganyan. Kung gustuhin mo na hindi magpakontrol dyan, hindi ka makontrol. Kung gustuhin mo na hindi ka magpakontrol dyan, hindi ka makontrol niyan. Kahit bininta niya pa yung kaluluwa niya, kahit sinanla niya pa yung kaluluwa niya sa devil, hindi ka makontrol niyan. Kaso lang, kaya nagpapakontrol ka, makukontrol ka. Nagre-rejoice siya ngayon dahil succeed ang kanyang witchcraft. Nagtagumpay ang kanyang witchcraft. Eh, sana mahimasmasan ka. Eh, kung gusto mo naman talaga to, eh, bahala ka. Buhay mo yan. Decision mo yan. Pero pagka, alam ko, pagka witch ang mapangasawa mo, madadamay ka. Di ba? Pag may impyerno ang kaluluwa niya, syempre, pag mapangasawa mo yan, didamay kaluluwa mo din. Basta, alam ko ganun eh. So, 9 of Cups, pero bahala ka. Baka magalit pa kayo sa akin dahil pinipigilan kong happiness niyo. Actually, under ka sa control niya. Baka pag nahimasmasan ka na wala na yung control niya sa'yo, maya ka sarili mo. Dahil meron yan sa pelikula na ayun dun sa babae kasi hindi niya type kasi hindi nga kasi tunay na yung pinakita sa kanyang picture, hindi yun yung siya. Basta hindi kasi ano bang term dyan, pangit naman kung sabihin kong pangit yung babae. Basta ano siya, yung hindi niya gusto mukha. Pero wala siya magawa dahil nagayuma siya, nakontrol siya, wala talaga siya sa sarili niya. Sinusuruan siya, parang robot siya sa babae, tapos sinasaktan pa siya ng babae. Kasi, alam ng babae na, sunod-sunura na lang yun eh. Wala nang free will yun. Yung lalaki na yun kasi nagayuma niya.
Andal sa control niya. Andal sa manipulation niya. Nung huli, pinatay siya ng babae na yun. Dahil demonyo na nga yun eh. Siyempre, mangkukulam yun eh. Demonyo yun. Lagay niya ng dilim yung mga ganun eh. Kaya, wala yan silang awa, guys. Katulad sa'yo, parang nakapiring yung mata mo, wala ka sa sarili mo, na pero, masaya siya oh. Nagtagumpay siya, pero hindi niya makukuha yung gusto niya. Dahil, hindi ka makapag-build yan eh. Ng ano, kasi hindi naman yan ang nakadestin talaga sa'yo daw. Baka, possible, hindi ka makapag-build, hindi niya makuha ang gusto niya kasi dinadaya niya lang. Pati yung paningin mo, pwede niyang gawin na yung attractive siya sa paningin mo. Maganda o gwapo siya sa paningin mo kahit hindi naman. Kung wala ang gayuma. Yung ganun ba? Pwede din na, yung, kung meron kang person talaga o nakadistance sa'yo, pwedeng gawin kanyang mandiri ka doon, lalayo, iiwas ka doon. Kasi witchcraft yan guys eh. Pwede niyang papangitin din yung person mo. So, alam niya na mas maganda yon. Basta ganyan, papangitin niya o kaya ay sirain niya kung meron doon. Kasi syempre, alagad yan sila ng dilim. Kaya ganyan yan sila. Ten of Pentacles. Nililito ka eh. Oh. Para siya yung asawahin mo. Para siya yung gustuhin mong mag-build ng family. Siya isipin mo na yung pangarapin mo na bubukay ng pamilya. Siya yung maging wish fulfillment mo, pero pandaraya lang yun sa isip mo. Maramdaman mo na di-distract yung isipan mo, distracted yung isip mo, or may mga distractions. Ginagawa ka din niyang hopeless pagdating sa connection nyo ng destined person mo. Baka gano'n, no? Tingnan natin, ha? Ginagawa ka niya ng hopeless pagdating sa connection nyo ng destined person mo. Kasi, gano'n nga talaga yan sila. Very manipulative, deceitful. And, Ace of Swords, Knight of Wands. Pero kung hindi ka daw mapakontrol, hindi ka makokontrol niyan. Huwag mo na kasing kontakin. Yung tao na nag-usap kayo, magkita kayo, ubo kayo ng pamilya, yan ang gumagawa ng witchcraft sa'yo. And number one, worse dyan, madadama yung kaluluwa mo kasi may impyerno ang kaluluwa niyan, afterlife, kasi ganyan ang ginagawa niyan. Pag yan ang nakatuluyan mo, inasawa mo, madadama yung kaluluwa mo, pwede ka ma-impyerno dahil dyan. Kasi, alagad ng dilim yan eh. Pag naging isa ka dyan, alam nyo na, pag naging isa kayo dyan. Pag naging isa na kayo niyan, alam nyo na. Diba? Pagka kinasal ang babae at lalaki, maging isa na lang sila. Oh. Tapos, syempre, kung makikita mo na gumagawa yan ng ganyan, tapos, nayaan mo lang, tapos, nag-stay ka pa, ay natural. May impyerno din kaluluwa mo kasi nakikita mo nga nahasik siya ng lagim, gumagawa ng witchcraft. Alagad siya ng dilim, nag-stay ka pa. Kasi hindi nga sa Diyos yan. So, Knight of Wands, Ace of Swords. Sino ba mas good looking? Yung person na yan. Kaysa dun sa yung mangkukulam na yung witch na yan. Kaysa sa nakadestin sa'yo. Mas good looking to. Yung ano, yung witch na to kaysa sa nakadestin na person sa'yo. Mas good looking daw yan. Sino ba mas attractive yung person na yan kaysa sa nakadestin sa'yo? Mas attractive daw yan.
Pero kung walang pandaraya, sino mas attractive? Yan pa rin, yung witch na yan, walang pandaraya. Hindi. Mas good looking yung yung nakadistin. Kung walang pandaraya, baka pinapangit yung mukha ng person mo. Mas attractive yun. Yung nakadistin talaga sa'yo kung walang pandaraya. Para bang katulad sa guys, sa Beauty and the Beast, di ba? Sinumpa yung mukha ni ni Beast, yung Beast doon, pero napaka good looking niya talaga. Handsome siya, di ba? Parang ganoon. So, ganoon ang ginawa niya sa person mo. Siya din may kagagawa niyan. Sino pa ba? Pinapangit niya yung person mo para siya ang mas good looking kaysa sa person mo. Kaysa doon sa distant person mo. Pero kung walang pandaraya, mas good looking yun at mas attractive yung distant person mo. So, hindi niya pinapatulog yung distant person mo. Tapos, magtatagumpay ka din na maging clear yung isipan mo. Maging klaro din yung isipan mo. At makapag-take ka na ng action na maging passionate ka na mag-take na action, makaalis ka na sa kung saan hindi ka makaalis at makapag-start ka na ng relationship with your distant person possible, or makapag-effort ka na at makapag-put ng hard work dito sa person na hiwalay kayo. And may maging defensive, juggling. Dahil may mag-send ng spell or negativities, may magbigay ng influences or negativities, energy, o kaya maging uncomfortable at hindi na matuloy yung pag-offer, pag-reach out. Si Emperor. Para paiwasin ka. What's with the Emperor here? Pero maging strong yung maging strong yung personality mo, yung mind mo, maging stable and grounded and secured ka at maging clear na din yung judgment mo. Ba't pa kasi inaalaw ng God yan? Mga deceit na yan. Yan. So ito na lamang for fire.